Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon?" Tugon naman ito. Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kung siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi na Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at narat na nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika, "Maligayang pagdating mga kapatid, tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias,
hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin. Ang usapan nila'y narinig Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may pagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya't kumain ka, uminom at pumanatag. Sumagot si Tobias, hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara. Mangyayari ang nais mo, tugon ni Raquel. Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasihan sa langit. Kaya't kunin mo na siya at mula ngayon ikaw ay kanya at siya naman sa iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan. Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon ng pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan. Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, iyong wika. Gawin nating katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayoy, di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod ang mga taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya at uunlad ang kaniyang buhay. Mapalad ang taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang taong sumusunod at taong may takot sa Diyos. Ang sino man ko ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-ibig, pag-isip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at di pa pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nanghas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Please, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Marami ko na pong beses tinanong ang ilang kong mga kaibigan sa bagay na ito. Sabi ko sa kanila, alin ang pipiliin nyo? Yung mahal mo, pero hindi ka mahal. O yung mahal ka, pero hindi mo mahal. Marami akong tinanungan, pero iba't iba po ang mga sagot. Kayo po, alin po ang pipiliin ninyo? Para po sa akin, dalawang uri ng pag-ibig ang nakita ko sa bagay na ito. Yung una, yung pag-ibig ng tao. Kasi sa pag-ibig ng tao, kalimitan sigurista. Kaya ang pipiliin nila, yung mahal ako kahit hindi ko mahal. Bakit? Kasi pag mahal ako, ako'y nakikinabang, may tinatanggap ako, ako'y maraming nakukuha. So kahit hindi ko mahal, basta sigurado na ako, may nagmamahal sa akin. Ikalawa, yung pag-ibig ng Diyos. Larawan ito ng pag-ibig ng Panginoon at sasabihin ng Panginoon, mahal ko kahit hindi ako mahal. Ganito ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nagmamahal, laging nagbibigay, laging nagpaparaya, kahit yung pag-ibig hindi ibinabalik sa Kanya. Sa mga kapatid, napakaganda ng mabuting balita ngayon sapagkat itinuturo sa atin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kung paano umibig. Ang sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. In short, ibigin mo ng iyong buong pagkatao. Sabi ng marami, love is not a feeling, it is a decision. Pero para po sa akin, hindi po yun. Love is more than a feeling. It is a decision. Kasi totoo na ang pag-ibig ay pakiramdam. Nanggagaling sa puso mo yun. Kinikilig ka, nai-inspire ka, nararamdaman mo. At ayun yung pag-ibig. It is a feeling. Hindi mo pa pwedeng sabihin, ay hindi yan feeling, ay hindi decision. It's more than a feeling. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ng buong puso, nararamdaman. At ikalawa, ibigin mo ng buong pag-iisip. Dapat meron kang desisyon. Dapat pinaninindigan mo na kahit ang isang tao hindi ka mahal-mahal, mamahalin mo pa rin. Kaya nga mga kapatid, nakakapagpaisip din, bakit ang pag-ibig dinidikta ng Diyos? Bakit ang pag-ibig inuutos? Samantalang ang pag-ibig dapat kusang nararamdaman. Ang pag-ibig dapat ay malaya, pero inutusan ka ng Diyos.
At ang iibigin mo pa'y kaaway mo, kahit hindi ka mahal-mahal, na parang pinipilit ka. Kaya nga tinatawag na commandment of love. Ngayon mga kapatid, ang pag-ibig dapat balanse. Ang pag-ibig dapat ay pinaninindigan. Nagdidesisyon ka kahit hindi ka mahal-mahal. At ang pag-ibig ay dapat nararamdaman. Ibig sabihin, kahit inuutos ng Diyos, dapat ito ay kusa mong gagawin. We are saved by our intentions. Kaya kahit gaano kaganda ang ginagawa mo, kapag ang intensyon mo ay hindi malinis, kapag ang layunin mo ay hindi maganda, walang saysay ang pag-ibig na iyan. Ngayon, ano ang tugon ng tao? Kapag sinabi ng Diyos, mahalin mo ang Diyos. Ang tugon dapat ng tao ay obedience, kasunuran. Pero nung uri ng kasunuran, meron ka. Iba't ibang uri ng kasunuran. Merong iba sumusunod out of obligation. Ay, mahal ko yan kasi tungkulin ko, kasi anak ko yan. Ganun lang. Dahil tungkulin mo, dahil obligasyon mo. Ikalawa, merong iba na sumusunod ay, sige, mahal ko yan. Pero naghihintay ng kapalit. Panginoon, minahal ko ang kaaway ko. Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Ito ba ang kapalit ng pagmamahal ko? Merong hinihintay na pabuya. Pero ginawa. Yung iba naman, kaya nagmamahal kasi takot. Ay, mahal ko ito kasi ayaw kong maparusahan. Ayaw kong makarma. Napakaganda, kaya ka nagmamahal kasi masaya ka. Out of love. Yung ginagawa mo ang pag-ibig kasi ikaw yung unang-unang nakikinabang. Kasi ikaw yung panatag ang kalooban. Ikaw yung tahimik ang buhay at mas pinili mong maging masaya kasi nagmamahal ka lang. At ito ang pag-ibig ng Panginoon. Ganito ang kanyang pag-ibig na ipinaparamdam, ipinaparanas at pinaninindigan na sa kabila ng kahinaan ng tao, sa kabila ng kasalanan ng tao, patuloy na magmamahal ang Diyos para sa atin. At tumas na naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, mababago ka. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon, mahal ko kahit hindi ako mahal. Bakit? Kasi dadating ang panahon, maantig ka. Dadating ang panahon, makukonsensya ka. Dadating ang panahon, mamahalin mo din ang taong nagmamahal sa iyo. At kapag hindi mo ginawa yon, anong klaseng puso meron ka? Anong klaseng pagkatao ang taglay mo? Ang lahat po ay magsitayo. Nalayan kayo mga kapatid, itong pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming limika, kami naghain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na namatay kaysa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan to nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon, inabas sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya di naman na matapos ang hapon, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tagapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pabunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Melray na aming obispo ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila patuloy sa iyong kaluwanagan. Kawaan mo at pagitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, itino siya kanyang esposo, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. At ito po yung awitin ng panalay tinuro ng ating Panginoon Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglama kami ng kapayapaan at pagkakais ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga iniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamon na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Inaanyayahan po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles. Ama naming makapangyarihan, bukal ng mga bayad pagkapala, gawaran nyo ng pagbabasbas, mga kapatid namin itong nagtitiwala sing awa at mga biyaya. Pagkaloob mo sila na mas mahaba at makalugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maluwan na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Mas pasalmanin ang kanilang mga gawain at adikan upang iti matupad ayon sa iyong kalooban, pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat. Patatagin mo sila sa panampalataya, patibayan sa pag-asa at pag-alabis sa pag-ibig. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tawa'y gawarin ng Diyos ng pagpapala, ang kaskapang ito sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, mayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ipong palakpakan ng ating Panginoon.